97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi ng mga matatanda, huwag tayo kaagad magtiwala sa mga tao na ngayon lang natin nakita. Kaya lang dahil sa labis nating kapusukan at karupukan, marami tayong mga bagay na hindi na isinasaalang-alang. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang mabiktima ng mga maling tao? Lahat tayo ay naghahangad na makatagpo ng isang tao na mamahalin at makakasama natin habang buhay. Kaya nga merong iba sa atin na handang sumugal para lamang makamit ang kagustuhan nilang ito. At hindi rin naman yon masama. Ganyan ang karanasan na nais ibahagi sa atin ng ating letter sender na si Vina. Simple lang naman ang pangarap niya. Yon ay ang mahalin ng lalaking gusto niya at bumuo ng masayang pamilya kasama ito. Kaya lang ay sinong mag-aakala na ang lahat ay mauuwi pala sa isang bangungot at malungkot na pagtatapos. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, bago ko po simulan ang aking kwento ay gusto ko po munang bumati ng isang mapagpalang araw sa iyo at sa ating mga kabarangay. Ako po si Vina, 35 years old at nagtatrabaho bilang isang parlulista noon. Kaya lang dahil sa pandemic ay nagtitinda na lamang po ako ng pagkain online. Mabuti na lang dahil kahit papaano ay nakakaraos naman po kami ng aming pamilya sa tulong na rin ng aming mga kamag-anak. Tubong Quezon Province po talaga kami ng pamilya ko pero 7 years ago nang lumipat kami dito sa Maynila. Papadudot, ang storyang nais ko pong ibahagi sa inyo ay nangyari 10 taon nang nakakalipas. Kakatungtong ko pa lamang noon sa edad na 25 pero pakiramdam ko masyado na akong matanda at napag-iwanan na sa buhay. Nang mga panahon na yon, wala po akong boyfriend at hindi ko pa talaga nararanasang makipagrelasyon. Hindi naman po dahil sa mahigpit si nanay at tatay, hindi lang po talaga ako ligawin noong kabataan ko dahil average girl lamang po ako. Sakto lang ang ganda, medyo patpate ng pangangatawan at may kaliitan din ang dibdib. Hindi rin ako pinakamatalino sa aming klase noong high school at college undergraduate lang ako dahilan para mas lalong bumaba ang self-esteem ko. Kaya nga aaminin ko na noong nag-birthday ako ay humiling ako sa Diyos na magka-jowa na. Desperada na nga siguro ako pero nakaka-frustrate na po kasi papadudot. At alam na alam nga ng pinsan at best friend kong si Althea ang nararamdaman ko ng mga panahong yon. Nakaka-imbyerna lang kasi tong picture nyo ni Larry sa photo album natin. Biruin mo, mga high school tayo nito at wala akong kaalam-alam na nagliligawan na pala kayo sa likod ko. Ginawa nyo pa talaga akong third wheel dito eh. Sira! Hindi naman namin intensyon na gawin kang third wheel. Saka magbe-best friend naman tayo bago naging kami, di ba? Ibig sabihin, tayong tatlo na talaga noon ang sanggang dikit sa section natin. Oo, kaya lang nung naging kayo, naitsapwera na ako. Oy, hindi naman namin sinasadya na mapag-iwanan ka noon. Ikaw kasi, emutera ka rin. Niyaya ka naman namin na sumama sa mga gala namin tapos ayaw mo. Madalas mong dahilan may iba kang lakad. Pero yun pala, magsa-sound trip ka lang ng mga senti rito sa bahay. Naalala mo pa yon? Siyempre, ako pa ba? Sa ating dalawa, ikaw ang malilimutin. Natatandaan ko pa nga rin yung utang mo na hindi mo pa nababayaran nung college tayo. Hoy, anong utang?
Di ko alam yan ha. Pero nakakatuwa lang dahil ang tagal niyo na rin ni Larry. At in fairness, going strong talaga kayo. Minsan alam mo, hindi ko mapigilang mainggit sa inyo kasi parang ang perfect nyo na. Buti ka pa, Insan. Nahanap mo na yung lalaki na para sa'yo talaga. O ayan ka na naman sa pagiging madrama mo. Masisisi mo ba ako? 25 years old na ako. Ibig sabihin, kung matitegi ako sa edad na 50, edi nangangalahati na akong nabubuhay sa mundong to. Tapos wala pa ako nagiging boyfriend. Paano hindi ako magdadrama nun? Tuwing sasapit na lang ang Valentine's, wala akong kadit. Tapos palaging malamig ang Pasko ko. Alam mo, challenging din naman ang pagkakaroon ng karelasyon. Aaminin ko, minsan naiinggit din ako sa'yo. Kasi malaya mong nagagawa yung mga bagay na gusto mo. Nakakagala ka nang walang nagbabantay sa'yo. Di tulad ko. Aba bakit? Hinihigpitan ka ba ni Larry? Hindi naman yata tama yun kung sakali, Insan. Sira! Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Ayos na ayos kami ni Larry. Pero syempre, may mga bagay na dapat naming ikonsulta muna sa isa't isa bago namin gawin. Kung tutuusin, ganun din naman siya sa akin. At kapag di namin yun ginawa, pareho kaming maiinis sa bawat isa. Yun naman pala. Ano pang nirereklamo mo? Buti ka nga may jowa samantalang ako, eto, wala. Bokya! Ano ka ba naman? Alam mo, Insan, darating din ang lalaking para sa'yo. Hintayin mo lang at huwag kang magmadali sa buhay. Bata ka pa naman. Bakit? May batas ba na nagsasabi na dapat pag edad mo ng 25 may jowa ka na o nakapag-asawa ka na? Wala naman, di ba? Kahit na, automatic na yun. Tsaka tingnan mo ang mga magulang natin noon. Mas bata pa sa akin nakapag-asawa at nagkaanak. 23 lang si nanay nung pinagbuntis ako. At saka ilang beses mo na rin sinasabi sa akin na maghintay ako sa kung sino mang magiging jowa ko. Tuwing birthday ko na lang ipinapaalala mo sa akin na ang tunay na pag-ibig hindi minamadali. Kaso baka naman tumandang dalaga na ako nito, Insan. Maawa ka naman sa akin. Grabe ka! Kung makapagsalita ka naman parang wala nang lalaki magkakagusto sa'yo ah. Sana hindi ako NBSB hanggang ngayon kung meron, di ba? Ay, ano ba kasing kasalanan ko nung past life ko? Bakit parang sinumpa yata ako maging single forever? Alam mo ba, Insan? Gabi-gabi na kaya ako kung magdasal na sana. Ibigay na niya sa akin ng lalaki makakasama ko habang buhay. Minsan nga nasasabi ko na lang na kahit sino, basta may manligaw, sasagutin ko na kaagad. Hoy, mag-iingat ka sa mga hinihiling mo dahil baka hindi Diyos ang makarinig sa'yo. Baka si Satanas ang magbigay sa'yo ng kung sino mang yang lalaki na hindi naman pala karapat-dapat sa'yo. Tingnan mo tong tao na to. Imbis na i-cheer mo ko, ginaganyan mo pa talaga ako. Hindi ka pa talaga naaawa sa pinsan mong desperada na magkajowa. Ewan ko ba naman kasi sa'yo? Di ka mapakali samantalang hindi ka naman mauubusan ng isda sa dagat. Malay mo, hindi pala taga rito ang lalaki na makakatuluyan mo, di ba? Try mo rin kasing sumama sa amin ni Larry kapag nag-out of town kami. Ayoko. Gagawin niyo lang akong photographer niyo. Tsaka gusto mo bang mamatay na talaga ako sa inggit kapag nakita ko kayong sobrang sweet? Para ka talagang may tiwang mag-isip, Insan. Noon mo pa naman kami nakikitang sweet ah. Kaya nga, mas lalo lang ako nasusuya sa inyo. Tsaka nagsasabi lang ako ng totoo. Ang gusto ko lang talaga na mangyari ngayong birthday ko, magkaroon na ako ng jowa. Kaya naman please lang po, ibigay niyo na ang wish ko. Promise, kakain na po ako ng gulay at hindi na ako magpupuyat gabi-gabi para manood ng kung ano-ano. I-promise mo rin na sasama ka sa next trip namin ni Larry para may photographer kami. Buisit talaga to. Papadudot maraming beses ko nang narinig ang tungkol sa konsepto ng paghihintay. Na dumating ang tamang panahon kasabay noon ng tao na makakatuluyan mo. At aminado ako na nasusuya na akong marinig ang tungkol sa bagay na yon. Oo, hindi ako naniniwala roon dahil kung totoo man yon, sana kahit man lang paramdam sa hangin ng lalaking makakatuluyan ko ay naramdaman ko na. Kaso wala nga eh. Ni wala ring nagkakamali na manligaw sa akin.
Kaya masisisi niyo ba ako kung maging desperada na ako? Bukod doon ay karamihan sa mga pinsan ko kasama na si Althea ay may mga karelasyon na at may asawa. Kaya nga lalo akong nakaramdam na parabang napag-iwanan ako. At dahil conscious ako sa itsura at marami rin akong sinubukan ng mga produktong pampaganda, may mga umi-effect naman kaso ay nananatili pa rin na walang pumapansin sa akin. Nang mga panahon na yon ay tinanggap ko na nga lang ang kapalaran ko na maging matandang dalaga hanggang isang araw ay hindi sinasadyang natamaan ako ng bola ng basketball na noon ay dinidribble ng isang lalaki na nakilala ko na lang sa pangalang Justin. Sa totoo lang, imbes na masaktan o magalit ay para akong nakakita ng anghel na buwaba sa langit sa katauhan nga ni Justin, Papa Dudut. Hindi niyo ako masisisi kung ma-love at first sight ako sa kanya dahil talaga namang napakagwapo niya. Matapos nga niya ako na tulungang makatayo sa bangketa kung saan ako nakasubsob nang matamaan ng bola ng basketball ay humingi rin kaagad siya ng paumanhin dahil sa mga nangyari. At kahit na papasok pa lang ako noon sa trabaho at napakalaking abala ng nangyari ay walang pagdadalawang isip ko pa rin siyang pinatawad. Marupok na kung marupok. Insan, nakikita mo ba yung gwapong lalaki na yun? Ha? Saan? Ayun, bulag. Yung naka-blue na jersey. Oh, anong meron sa kanya? Teka, si Justin ba yon? Oo, si Justin nga! Kilala mo siya? Paano? Grabe, kung makatanong ka naman. Ngayon mo lang kasi nabanggit sa akin na magkakilala pala kayo. Kaya magkwento ka na bago pa uminit tong soft drink ko. Teka, sinabi ko ba na magkakilala kami? Pero kilala mo nga siya. Paano kayo nagkakilala? Natamaan kasi niya ako noon ng bola sa mukha tapos nasubsob ako sa bangketa. Seryoso? Oh, tapos? Ano nangyari? Ayun, nagsorry siya sa akin tapos pinatawad ko siya. Simula noon palagi ko na siyang sinusubaybayan. As in parang stalker? Stalker agad? Secret admirer naman. Yun na rin yun. Saka teka, huwag mong sabihin na love at first sight ka sa kanya, insan. Paano kung sabihin kong oo? Hindi nga. Naku, kung sakali man hindi yan maganda. Wait, what? Anong ibig mong sabihin na hindi maganda? Alam mo kasi, marami na akong naririnig tungkol sa lalaking yan. Kahit na hindi ko naman siya personal na kilala. Kwento-kwento lang din sa akin ni Larry na chick boy daw yan si Justin. May naging jowa na yan na kaibigan ng tropa ni Larry. Tapos nakipag-break din agad. Tapos sabi pa, parang damit lang din daw kung magpalit ng girlfriend niyang si Justin. Palibhasa may itsura kaya chick boy. Grabe naman kay ni Larry. Malay naman natin na hindi lang talaga sila para sa isa't isa nung kaibigan ng tropa ng jowa mo. Naging ex-girlfriend din niya yung kaibigan naman ng katrabaho ko. Nakita ko pa nga sila noon nagpi-PDA habang sinusundo yung girl. May pagkamanyak din daw yan, insan. Kung ako sa'yo, wag mo siyang pag-iinteresan. Kaya ko pang pagpasensyahan yung sinasabi mong may pagka-chick boy si Justin pero yung paratangan mo siya ng manyak, ibang level na yun. Kung makapagsalita ka naman dyan, akala mo kung sino kang perpekto. Mukhang namamana mo na yata ang pagiging judgmental ni Larry ah. Teka, ba't ka naiinis? Dinadamay mo pa si Larry, wala namang ginagawa sa'yo yung tao. Saka bakit ganyan mo nalang ipagtanggol si Justin? Close ba kayo? Di naman, di ba? Hindi naman kailangan maging close para hindi ako magsalita para sa kanya. Ano ba kasing pinaglalaban mo, Vina? Ang gusto ko lang mangyari ay bawiin mo yung mga pinagsasasabi mo kay Justin. Na chick boy siya? Namanyak siya? Hindi. Hindi ko na siya kailangan makilala ng personal para di maniwala sa mga sinasabi ng ibang tao. Saka isipin mo, kung mabuti siyang tao, mabuti rin ang lalabas sa bibig ng ibang tao tungkol sa kanya. Sumusobra ka na talaga, Althea! Ayos-ayusin mo yung tabas ng dila mo ha dahil baka hindi kita matansya. Kahit na pinsan kita, papatulan talaga kita. Bakit, perfect ka ba? Akala mo kung sino ka makapagsalita ng masama tungkol dun sa tao? Hoy, Vina! Wala ka sa lugar para magalit, ha? Dahil una sa lahat, hindi mo naman kilala yung Justin na yan. At pangalawa, para kang tanga na pinagtatanggol mo siya.
Alam mo, panira ka ng araw eh. Diyan ka na nga. Sama kayo ng manyak na Justin na yan. Tignan mo to. Siya pa talaga may ganang mag-walk out. Althea! At hindi ko na nga napigilan ang sarili ko noong mairita sa pinsang kong si Althea matapos niyang paratangan ng kung ano-ano si Justin. Samantalang hindi rin naman niya ito masyadong nakilala. At siya pa talaga ang may ganang mag-walk out sa pag-uusap namin at palabasing ako ang may diferensya. Kahit na magpinsang kami at mag-best friend ay hindi ko kayang palampasin ang pag-a-attitude niya sa akin, Papa Dudut. Kaya nga ng mga sumunod na araw ay hindi na kami nagpansinan pa ni Althea. Mas inabala ko na lang noon ang sarili ko sa pagsilay at pagpapapansin kay Justin. Lalo na kapag nakikita ko siyang naglalaro ng basketball sa basketball court ng barangay namin. Kinakawayan at iningitian naman niya ako lalo kapag nakikita niya ako roon. Pero hindi pa rin ako kontento na hindi kami magkaroon ng malalim na ugnayan, kaya nga nangako ako sa sarili ko noon na gagawin ko talaga ang lahat para maging kami ni Justin. Nang mga panahon na yon ay naniniwala ako na si Justin ang the one para sa akin. At hindi rin naman lingid sa kaalaman ng mga kamag-anak ko na gustong gusto ko yung tao dahil hindi ako magaling magtago ng feelings lalo na kapag in love ako. Kaya nga kahit magtaasan pa ang mga kilay nila sa pagiging patay na patay ko kay Justin ay wala akong pakialam sa mga sasabihin nila. Papadudot lumalabas na ako na nga nanligaw kay Justin. Nandyan yung pinagdadalhan ko siya ng pagkain at inumin kapag break time niya sa pinagtatrabahuhan niyang remittance center. Nung una ay tinatanggihan pa niya, pero dahil mag-isa lamang siya noon sa inuupahang apartment at kadalasan ay wala siyang oras na magluto ng pananghalian ay unti-unti na rin niyang tinanggap ang mga pinapadeliver ko. Hindi naman kalakihan ng sweldo ko noon bilang parlolista pero naglaan talaga ako ng pera para kay Justin. Kahit na ibig sabihin noon ay kailangan kong bawasan ang iniaabot ko kina nanay at kay tatay. At dahil nga sa walang mintis kong pagpapadala ng merienda at pananghalian sa kanya kasabay ng gabi-gabing panalangin na sana'y pansinin ako ni Justin ay biglang gano'n na lamang ang saya ng puso ko nang isang araw ay yayain niya akong lumabas. Grabe, Justin. Nag-abala ka pa talaga na dito tayo sa fast food kumain. Alam mo naman na kahit sa turo-turo lang, ayos na ako. Hindi naman ako maselan. Pero thank you ha. Na-appreciate ko talaga tong effort mo. Ano ka ba? Wala yun. Tsaka kung tutuusin, sa araw-araw na pagpapadala mo sa akin ng pagkain, kulang pa tong libre ko sa'yo dito sa fast food. Kusang loob ko namang pinadala yung mga pagkain na yun. Kaya hindi mo kailangan ma-pressure. Pero bakit mo ba kasi ginagawa yun? Alam mo, natutuwa talaga ako sa'yo. Ang totoo kasi niyan, Vina, wala pang babaeng gumawa sa akin ng katulad ng ginagawa mo. Kaya medyo naninibago ako. Ikaw naman, huwag ka mag-alala, gets ko. Tungkol naman dun sa tanong mo, hindi pa ba halata na may gusto ko sa'yo? Ha? Talaga? Kung ganun, dapat pala lalo ako matuwa kasi nagkagusto ang isang gaya mo sa tulad ko. Oh, bakit naman hindi ako magkakagusto sa isang tulad mo? Mabait ka naman, masaya kasama. Kaya hindi talaga malabo na magkagusto ang kahit na sino sa'yo, no? Masyado mo naman pinapalaki yung ulo ko dahil sa mga papuri mo. Pero seryoso, thank you ha. Kasi hindi mo ako inusgahan. Hindi ka nagalit sa akin nung natamaan kita ng bola ng basketball. Kung ibang tao yon, sigurado baka pinabarangay na ako. Sobra naman sila. Alam mo, natutuwa ako sa'yo kasi napaka-honest mo sa feelings mo. Di rin ako magugulat kung isang araw, lumalim na rin tong pagkagusto ko sa'yo. Talaga? Gusto mo rin ako, Justin? Oo! Hindi naman malabo mangyari yun kasi mabait ka rin. Masaya ka rin kasama tapos masarap ka pa magluto. Palagi ko nga ibinibida sa mga katrabaho ko yung mga pagkain na pinapadala mo. At kitang-kita ko kung paano sila maglaway sa inggit. Grabe, ang swerte ko sa'yo, Vina. Mas maswerte ako sa'yo.
Walang gabi na hindi ako nagpasalamat sa Diyos dahil tinamaan mo ko noon ng bola nang mapadaan ako sa basketball court. Siguro tinakda talaga na matamaan ako ng bola sa mukha. Kasi kung hindi dahil doon, hindi tayo magkakakilala. Talaga? Mukha kumpiyansa ka ah. Oo naman. Bakit hindi? Eh ikaw ba? Di ba sabi mo, swerte ka nang magkakilala tayo? Tapos pareho rin naman natin gustong isa't isa. Kumbaga, pasok na pasok din ang mga personality natin. Sige nga, sabihin mo sa akin kung aksidente pa ba ang nangyaring pagkakakilala natin? Sige na, sige na. Naniniwala na ako na sinadya nga ng pagkakataon na magkita tayo nung araw na yon. Noon ko lang ulit kasi naramdaman na maging masaya nung dumating ka sa buhay ko, Vina. Pero biro, para akong bata na na-inlove ulit. Sigurado akong alam mo na kung anong tingin sa akin ng mga tropa ko, di ba? Tingin na ano? Nababaero ka? Oo, pero ang totoo niyan, matagal-tagal na rin kasi nung huli akong ma-inlove ng totoo. Lahat naman ng mga babae nagdaan sa buhay ko hindi naman pang seryosohan. Para kasi sa akin, hindi ko pa nahahanap yung babae na mamahalin ko talaga ng todo. Masasabi ko na mukhang nasa harapan ko na siya ngayon. At ikaw yon, Vina. Ewan ko sa'yo. Alam mo ang landi mo ha. Ganyan ka ba sa mga babae mo? Maniwala ka't sa hindi, sa'yo lang ako ganito. Saka wala na ako mga babae. Tumigil na ako sa ganyan. Nakakasawa rin pala. Darating talaga sa punto ng buhay natin na bigla tayo magbabago for the better. Kahit meron tayong di magandang nagawa sa nakaraan natin, basta desidido tayong ayusin ang takbo ng buhay natin, ayos na yun. Yun din naman ang nakikita ko sa'yo, Justin. Kaya nga hindi kita hinusgahan sa kabila ng mga narinig ko sa mga tao tungkol sa pagiging babaero mo eh. Dati, pero hindi na ngayon. Hindi ko na rin siguro mabubura ang tingin nila na yun kasi tignan mo naman ang mukhang to. Ang gwapo, di ba? Kung sa bagay may punto ka, gwapo nga. Nakakatawang isipin na halos bumaba ang leeg at lumaki ang tenga ng mga tsismosa sa aming barangay nang masundan pa nga ng minsang paglabas-labas namin ni Justin Papadudut. Aminin ko na ang sarap din pala sa pakiramdam ang maging center of chismis sa lugar namin dahil sa wakas ay mukhang magkaka-boyfriend na ako. Mabait po si Justin at katulad nga ng inaasahan ko. Maginoon na may pagkapilyo kaya sigurado na hindi ako mababagot sa aming relasyon. Kung sakali nga na maging kami Papadudot ay hindi pa rin naman ako tumigil sa gabi-gabi kong pananalangin at pagpapanata sa Diyos na sana'y magkaroon ako ng boyfriend at kung pwede rin ay si Justin na yon. Noon ngang may progress na ang aming pagkakaibigan ay nagsimula na rin akong mawala ng panahon sa ibang tao. Lalong-lalo na sa aking pamilya. Hindi pa rin kami nag-uusap ni Althea simula nang buwisito niya ako kaya nga laking gulat ko. Nang isang araw ay kinain na niya ang pride niya at bigla na lang siyang nakipag-usap sa akin. Oh, anong ginagawa mo rito? Pumunta ka ba rito para mag-sorry sa mga masasamang sinabi mo tungkol kay Justin? Nagpunta ako rito para ihatid tong adobo na pinabibigay ni nanay sa inyo. At hindi ako magsusorry sa mga sinabi ko tungkol sa lalaking yon. Aba hanggang ngayon ba naman? Pinangangatawanan mo pa rin ang mga bintang mo dun sa tao? Wala ka ba talagang hiya? Masyado ko ng judgmental. Eh ikaw, di ka na rin ba nahihiya sa sarili mo? Balita ko, todo effort ka pa raw sa panliligaw mo dun sa babaerong yon. Bumaliktad na talaga ang mundo. Lina, ganyan ka ba ka-desperada? Desperada na kung desperada, wala akong pake. Tsaka hindi ko gets kung bakit ang init-init ng dugo mo kay Justin samantalang wala naman siyang atraso sa'yo. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang pinuputok ng butsi mo? Single naman si Justin at walang sabit. Insan, wala naman talaga akong personal na galit kay Justin. Ang akin lang, concerned ako sa kapakanan mo. Mamaya saktan ka lang nun at ang malala pa, baka gawin ka lang din niyang isa sa mga babae niya. Hindi mo nakikita yon? Palagi kami magkasama ni Justin at inamin na rin niya sa akin na naging babaero nga siya noon.
Pero hindi na ngayon. Nagbagong buhay na siya. At naniwala ka naman. Samantalang hindi ganun ang narinig ko mula sa ibang tao tungkol sa kanya. Hindi na ako interesado sa kung ano bang sinasabi ng iba tungkol sa kanya. Puro paninira lang naman yan eh. Kasi naiinggit lang sila kay Justin. Katulad mo. Kunwari galit-galitan ka sa kanya pero ang totoo, inggit ka lang sa akin. Anong sinabi mo? Naiinggit ako? Bakit ako maiinggit sa'yo? Kasi hindi na sweet ang boyfriend mo sa'yo. Sa sobrang tagal nyo na, masyado na kayong nagiging komportable sa isa't isa. Nagiging busy na rin kayo sa mga trabaho nyo kaya wala na rin kayong time para mag-date. Di tulad namin ni Justin, linggo-linggo lumalabas. Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi ako naiinggit sa inyo ni Justin. At hindi ang relasyon namin ni Larry ang issue dito. Di ka ba nakikinig sa sinabi ko? Nag-aalala lang ako bilang pinsan at best friend mo. Kung ganyang klase ka lang din naman mag-alala sa akin, salamat na lang pero wag ka na mag-aksaya pa ng oras. Malaki na ako. 25 years old na nga ako, di ba? May mga desisyon na ako sa buhay ko na ako lang ang dapat na gumagawa. At kayo bilang mga kamag-anak ko, dapat suportahan nyo na lang ako. Hindi yung ganyan. Ano, kayo lang ang may karapatang sumaya? Hindi nyo ba nakikitang masaya ko kapag kasama si Justin? Kaya bakit hindi na lang din kayo maging masaya para sa akin? Alam mo, bahala ka na nga. Simula ngayon, wala na akong pakialam kung maging kayo ng Justin na yan. Basta huwag ka lang din lalapit-lapit sa akin kapag sinaktan ka niya. Hindi talaga ako lalapit sa'yo dahil judgmental ka. At para sabihin ko sa'yo, kung magiging kami nga ni Justin, hindi mangyayari yung sasaktan niya ako dahil sisiguruhin ko na sa akin pa lang makukontento na siya. Bahala ka! Tigas ng ulo mo! Papa Dudut, hindi ko po maintindihan kung saan ang galing ang ganong kabigat na damdamin ni Althea para kay Justin. Kung makapagsalita siya, akala mo ay kung sino siyang perpekto. Oo sige, aaminin na natin na meron ngang mga naging ex-girlfriend si Justin. Pero wala na akong pakialam sa mga issue nila dahil past is past. At kung magiging kami nga ni Justin, sisiguraduhin ko na hindi matutulad sa mga babaeng nakarelasyon niya ang magiging pagsasama namin. Sabihin na natin na mas naging matigas nga ang puso ko noon para kay Althea. At sa iba pa naming kamag-anak na panay ang pakikialam sa buhay ko. At sa pagkakagusto ko kay Justin, Papa Dudut. Kaya nga hindi ko na rin sila noon masyadong iniintindi dahil para sa akin ay ginagawa lang nila ang pakikisawsaw sa buhay ko dahil inggit lang sila. Oo, masayang maranasan na pagchismisan ng iba pero nakakapuno rin pala kapag hindi maganda ang mga sinasabi nila. Lahat ng yon ay nababanggit ko na rin kay Justin, Papa Dudut. At doon ko naramdaman na mas lumalim na nga ang aming pagkakaibigan. Kay Justin na nga umikot ang buong panahon, oras at atensyon ko, Papa Dudut. Sa loob ng isang buwan naming pagkakaibigan ay walang oras na hindi ako naging masaya. Ipinagpapasalamat ko talaga ang araw, Papa Dudut, na naglakas loob ako noon na kausapin siya. Kaya nga nang isang gabi bago kami mag-good night sa isa't isa ay tinanong ako ni Justin kung pwedeng maging kami. Bagay na hindi ko na pinag-isipan pa noon ng maraming beses dahil kaagad na nga akong pumayag na makipag-on sa kanya, Papa Dudut. Sa totoo lang, kahit napatay ako kay Justin, yun pa lang din ang unang beses ko na makikipagrelasyon. Kaya inamin ko talaga sa kanya na nag-aalala ko. Pero ang lahat ng yon ay nawala nang sabihin ni Justin na walang kaso kung siya pa lang ang naging boyfriend ko. Ang saya-saya sa pakiramdam, Papa Dudut, nang sa wakas ay nahanap ko na nga ang lalaking itinadhana para sa akin. Kahit nasabihin ng iba na wala akong delikadesa sa katawan ay hindi ko na yon masyadong pinagtuunan pa ng pansin. Dahil nga ang nararamdaman ko na lang na mga panahong yon ay labis na kaligayahan. Papa Dudut, halos 2 linggo pa lang kaming mag-on-on ni Justin nang unti-unti ko ngang madiskubre ang pag-uugali niya. May pagka-liberated pala siyang lalaki, normal sa kanya ang PDA o public display of affection.
lalo na nang maging kami. Katwiran niya ganon daw siyang maglambing. Bagay na hinayaan ko na lamang bagaman aminado ako na nahihiya ako kapag hinahalikan niya ako o niyayakap sa harap ng mga tropa niya. Minsan na rin kasi kami noong tinukso ng mga best friend niya, pero imbes na tumigil ay lalo lamang siyang dumikit na tila higad papadudot. Upo ka muna, mahal. Sige. Ayos lang ako. Bakit parang kabado ka naman dyan? Relax. Ako lang tao rito. Wala ako ibang kasama. Wala namang kasi yun. Pero, seryoso ka ba talaga sa sinabi mo kanina? Na alin? Na gusto kong may mangyari na sa atin? Oo, kasi ano… Mahal, di ba nag-usap na tayo? At pumayag ka naman? Kaya nga sinama na kita rito sa apartment para mag-overnight. Huwag mo sabihin na umaatras ka, ha? Hindi naman ako umaatras. Kung ganun, anong problema mo? Bakit parang alangan ka pa rin? Ano kasi… Huwag ka sanang madidisappoint pero… First time ko kasi. Kaya wala pa talaga akong idea sa gagawin natin. Kaya hindi ko mapigilang mag-alala. Sus, ikaw talaga. Huminahon ka lang kasi. Saka hindi naman kita pababayaan along the way. Kaya nga ako nandito para i-guide ka, di ba? Hindi ba nakakahiya na sa edad kong to wala pa akong experience sa sex? Para sa akin, hindi naman. Saka natutuwa nga ako dahil ako magiging una mo. Basta, promise mo sa akin na hindi mo ako papabayaan pagkatapos ha. Isa pa kasi sa kinatatakot ko, baka iwanan mo ako kapag may nangyari na sa atin, Justin. Ano? Saan naman ang galing yan? At saan naman ako pupunta ko sakali? Aba, malay ko. Basta, masisisi mo ba ako kung mapraning ako ng ganito? Masyadong mabilis ang mga pangyayari eh. Ito nga ang pagpayag ko na makipag-sex sa'yo, masyado atang mabilis din eh. Akala ko ba mahal mo ako? Oo, mahal nga kita kaso… Kaso ano? Vina, pinapainit mo naman ang ulo ko eh. Pumapayag ka lang ba kanina para paasahin ako? Hindi naman sa ganun, Justin. Payag talaga ako. Kung payag ka, wala ka na dapat marami sinasabi dyan. Saka diba, sabi ko naman sa'yo ako na ang bahala. Kaya nga hindi mo na kailangan kabahan pa dyan. Baka nga pagkatapos ng gabing to hanap-hanapin mo yung experience eh. Siguro nga, tama ka. Mahal, magtiwala ka sa akin, okay? Hindi kita pababayaan. Sisiguruhin ko na mag-e-enjoy ka ngayong gabi. Ituturing kita na parang Diyosa. Sasambahin pa kita kung gusto mo. Luluhuran kita. Kailangan mo pa ba talagang sabihin yan? Oo, pampakondisyon din yun. So ano, tara. Maligo muna tayo tapos umpisa na rin natin doon sa CR. Mahal na ba? May kiliti ako dyan. Ngayon alam ko na kung nasa ng kiliti mo. Malaki ang tiwala at paniniwala ko kay Justin ng mga panahon na yon. Kaya nga ibinigay ko na rin sa kanya nang walang pasubali ang pagkababae ko. Sinigurado naman niya na hindi niya ako mabubuntis dahil inamin ko rin naman na hindi pa ako handang maging isang ina. Ginabayan at tinuruan nga ako ni Justin ang mga dapat gawin sa unang gabi ng aming pag-iisa. Kaya nga hindi ko na rin noon masyadong naramdaman ang kabahan. Ipinaramdam din niya sa akin na maganda ako at nararapat na sambahin na para bang Diyosa. Ang isang beses na may nangyari sa amin ni Justin ay nasundan pa ng nasundan ng maraming mainit na gabi, Papa Dudut. Mas naging confident naman ako noon sa sarili ko dahil may mga maituturing na akong karanasan sa mga bagay na pinapangarap ko lang noong wala pa sa buhay ko si Justin. Kaya lang, Papa Dudut, mas naging demanding naman ang boyfriend ko. Nandyan yung kahit may period ako ay gusto niyang makipagtalik sa akin.
Palagi rin siyang nagagalit o nagtatampo kapag hindi siya pinagbibigyan tuwing pagod ako o nag-overtime sa trabaho. Nang huling beses nga na may mangyari sa amin ay masyado naman siyang magaspang makitungo sa akin kaya nilagnat talaga ako noon. Hindi naman niya ako pinipilit kapag ayaw ko. Pero meron siyang paraan para konsensyahin ako papadudot na pagbigyan ng pagiging hayok niya. Sandali nga. Ano bang klaseng reaksyon yan, Vina? Hindi ka ba nag-e-enjoy? Para ka naman tanga eh. Kanina pa kita tinatrabaho. Tapos kahit ungol man lang dyan, wala akong marinig sa'yo. Ano ka ba? Pasensya na, mahal. Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Tsaka nabanggit ko naman sa'yo, di ba, na masakit pa nga mga kasukasuan ko. Pero tinanong kita kung ayos lang na may mangyari sa atin at pumayag ka naman. Tapos magre-reklamo ka dyan. O ayan, nawalan na rin ako ng gana. Buisit ka. Bakit mo naman ako kailangan sigawan? Paano di ako sisigaw eh, nakakagalit ka? Saka kailan ka pa natuto mag-inarte ha? Hindi naman ako nag-iinarte. Ang sabi ko, masakit ang katawan ko, pagod ako. Mahirap bang intindihin yun? Tignan mo tong babaeng to. Ginawa pa akong bobo. Siyempre, naiintindihan ko yun kaya nga tinanong kita kanina kung ayos lang, di ba? Eh di sana hindi ka pumayag. Bobo ka ba, Vina? Simpleng tanong, simpleng sagot tapos pinapakomplika mo pa. Sa palagay mo, magagawa ko pa bang tumanggi kapag gusto mong may mangyari sa atin? Samantalang kapag ginawa ko yun, nagtatampo ka? O kaya nagagalit ka? Hindi ko na nga alam kung saan ako lulugar sa'yo. Oh, at ako pa talaga ang sinisisi mo? Ang kapal rin talaga ng mukha mong babae ka. Ang gusto ko lang naman intindihin mo ko. Bakit ba gustong-gusto mo na palagi may nangyayari sa atin? Seryoso ka ba talaga sa tanong mo na yan? Ibabalik ko sa iyo ang tanong ha. Bakit ikaw? Ayaw mo na may nangyayari sa atin? Palagi mo nga hinahanap-hanap yung mga ginagawa ko sa kama eh. Tapos ngayon mag-iinarte ka? Umayos ka, hindi na ako natutuwa sa'yo. Alam mo, mabuti pa, umalis ka na nga lang sa harapan ko. Bumangon ka na dyan, huwag ka dito. Justin naman! Palilipatin mo talaga ako sa sala? Doon mo ako patutulugin? Anong pinagsasabi mo? Hindi ka matutulog sa kahit saang sulok ng bahay ko dahil pinapalis na kita. Bilis! Kilos na! Seryoso ka ba? Ating gabi na. Wala nang jeep na bumibiyahe pa uwi sa amin. Problema ko pa ba yun? Eh di maglakad ka. Isa na lang talaga, Vina. Tatamaan na sa akin yung pagmumukha mong gaga ka. Ang dami mong tanong. Naaalibadbaran na ako sa'yo. Baka nakakalimutan mo, girlfriend mo ako. Hindi mo ako pwedeng tratuhin na parang kung sino lang. Wala akong pakialam kung ano pa kita. Ang gusto ko ay lumayas ka na sa harapan ko ngayon din. Di ba sabi mo masama ang pakiramdam mo? Eh di umuwi ka sa inyo. Doon ka magpahinga. Huwag dito. Justin naman. Huwag ka naman ganyan. Maawa ka naman sa akin. Ano? Ayaw mo umalis? Sige, lumuhod ka. Lumuhod? Oo, patapusin mo ako. Tapos pwede ka na matulog. Ano? Mambili ka. Ito, luluhod na. Hindi ko naman sinasadya na madismaya sa akin si Justin ang gabing yon pero wala talaga ako sa mood. Kaya lang, laking pagsisisi ko nang mas pinagtuunan ko pa ng pansin ng nararamdaman ko noon dahil nang sumunod na araw ay hindi na rin ako kinausap pa ng boyfriend ko. Hindi niya rin sinasagot ang tawag at text ko. Hindi rin niya ako kinakausap kapag nagpupunta ako sa pinagtatrabahuhan niya at hindi rin niya tinatanggap ang dala kong pagkain at merienda. Nang mga panahong yon ay napagod na yata akong suyuin si Justin kaya naman naisip kong bigyan muna siya ng space. Umasa ako na kahit papaano ay mapag-isip-isip niyang may mali rin naman siya sa mga nangyari. At hindi pwedeng habang buhay na ako na lamang ng ako ang may pagkukulang. Kaya lang nagdaan ang ilang araw at lumipas ang isang linggo. Lalo lamang kaming naging malayo sa isa't isa ni Justin. Doon na nga ako nakaramdam ng matinding takot sa dibdib
na baka mauwi sa hiwalayan ang aming tampuhan, Papa Dudut. At dahil sa takot ko na baka isang araw ay makipag-break na lang sa akin si Justin ay sinantabi ko na nga lang ang pagtatampo ko sa kanya. At buong pagpapakumbaba na kinausap siya, Papa Dudut. Nang araw na saktong pareho naming day off ay nag-text akong papunta sa apartment niya. Bago ako dumating doon ay dumaan muna ako sa paborito niyang fast food at umorder ng mga pagkain. Daladala ko rin noon ang mga ireregalo kong bagong polo shirt at pantalon sa kanya na binili ko pa sa mall. Nang makarating na ako sa apartment niya ay naabutan ko lang siyang nanonood ng TV. Nakasimangot pa nga siya matapos niya akong pagbuksan ng pinto at tila masama pa rin ang loob niya sa akin. Kahit na pinasalubungan ko na siya ng mga paborito niyang pagkain at niregaluhan ng bagong damit at pantalon. Pero nagpaka-mature pa rin ako noon at hindi natin nagpapadudot. Masinsinan ko nga ang kinausap si Justin at doon ay tinanong ko siya kung ano pa ba ang dapat kong gawin para lamang magkabati na kami. Doon na nga niya sinabi sa akin ang bagay na gusto niyang mangyari. Mahal, hindi mo pa rin ba ako kakausapin? Kanina pa ako salita ng salita rito. Hindi mo rin pinapansin mga pasalubong ko sa'yo. Pwede ba? Naiirita ako sa boses at pagmumukha mo. Dapat talaga hindi na kita pinapasok dito sa bahay. Panira ka ng araw. Saka ano ba akala mo? Madadala mo ako sa pagbibigay ng pasalubong, ganon? Anong palagay mo sa akin, bata? Hindi naman sa ganun. Anong hindi naman sa ganon? Oh, anong ibig sabihin ng mga dala mong yan? Di ba, ilang araw mo rin ako hindi kinibo? Tapos bigla ka nalang susulpot ngayon dito at magbibigay ng kung ano-ano. Ikaw ang hindi sumasagot sa mga text at tawag ko. Kaya nga naisip ko na bigyan ka ng space para makapag-isip-isip. Ako rin nag-isip. At narealize ko na hindi ko pala kaya yung ganito na magkaaway tayo. Kaya nga nilakasan ko na talaga ang loob ko na pumunta rito sa bahay mo eh. Hindi raw kaya. Sus! Ang dami mo pa sinasabi. Nagsasabi ako ng totoo. Mahal na mahal kita. At kapag nawala ka sigurado, masisiraan ako ng ulo. Kaya nga kahit ano, handa akong gawin, magkabati lang tayo. Please, Justin, wag mo naman akong tiisin. Talaga? Kahit ano? Oo, kung gusto mo may mangyari sa atin ngayon, sige, ayos lang. Hindi na rin naman masama ang pakiramdam ko eh, kaya sigurado makakailang rounds na tayo. Kaya lang mahal, may gusto sana akong subukan. Ha? Gustong subukan? Oo. Di ba sinabi mo sa akin na gagawin mo kahit ano para magkaayos lang tayo? Ito na yun, mahal. Gusto kong gawin mo ang sasabihin ko. Ano ba kasi yun? Parang bigla mo naman akong pinakaba. Magtiwala ka lang sa akin. Alam mo naman na hindi ko magagawang ipahama ka, hindi ba? Oo, kaso sabihin mo na yung gusto mo mangyari para naman matapos na tong kaba ko. Okay, sige. Kilala mo naman yung mga tropa kong sina Brian at Chris, di ba? Bukod sa pagiging mag-best friends naming tatlo, kababata ko rin sila. Kaya naman kilalang kilala namin ang isa't isa. Alam ko yun, mahal. Kitang-kita ko naman na sobrang close nyo kapag magkakasama kayo eh. Pero bakit ba sila napasok sa usapan natin? Tapos sabi mo, ayos lang naman sa'yo na may mangyari sa atin dahil okay na ang pakiramdam mo. Vina, mahal. Gusto ko sanang subukan na kasama natin sila. Ha? Ano ka mo? Gusto mo may mangyari sa ating apat? Parang gano'n na nga. Pero sa umpisa, papanoorin ko lang muna kayong tatlo. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Teka, paano mo naaatim na sabihin ang tungkol sa bagay na yan? Ano ba tumatakbo sa isip mo? Wala naman ako nakikitang problema ron. May mga magjowa nga na gumagawa naman ng bagay na yun. Parte lang yun ang pag-e-explore nila. No feelings attached. Kaya hindi mo kailangan mag-inarte ng ganyan. Bakit? Ano bang palagay mo sa ating dalawa, mga explorer? Parang gago naman yung tanong mo. Alam mo yung makitid mong isip talaga ang dahilan eh. Kung bakit ang boring ng sex life natin. Akala ko ba handa ang gawin ng lahat para lang magkabati tayo? So bakit para bumabaligtad ka? Oo, handa akong gawin lahat para
para sa'yo pero hindi ko naman akalain na yan ang hihilingin mo. Hindi man lang ba tumindig ang balahibo mo sa gusto mo mangyari? Ako? Na girlfriend mo? Hayaan mo lang nagalawin ng mga tropa mo? Sa harapan mo? Justin naman! Mangilabot ka nga! Hindi ka ba nakikinig sa sinabi ko kanina? Hindi ko lang sila basta tropa. Kababata ako rin sila. Halos kapatid na ang turing namin sa isa't isa. Tsaka akala ko ba mahal mo ako? Hindi mo naman yata talaga ako mahal, Vina eh. Sinungaling ka. Wala ka talagang gustong gawin para umayos ulit ang relasyon natin. Justin naman! Madali akong kausap. Kung ayaw mo, bukas ang pintuan. Dalhin mo na rin itong mga lecheng pasalubong mo. Hindi mo ako mauutos sa mga ganyan. Buisit! Sinasayang mo oras ko. Malis ka na! Tawagin niyo na po akong tanga at walang bait sa sarili pero pumayag pa rin po ako noon sa gustong mangyari ni Justin kahit na labag yon sa prinsipyo ko bilang isang babae. Pero ano po ang magagawa ko? Nadaig lang naman ako ng takot ko na baka ako hiwalayan ng kauna-unahang lalaki na nakarelasyon ko. Kaya nga kahit nakabado nilunok ko na lamang noon ang kahihiyan ko sa katawan at pinangatawanan ang pakikipagsiping sa mga kaibigan niyang sina Brian at Chris, Papa Dudut. Nang gabi na gagawin na namin ang bagay na yon ay parang gusto ko nang umatras. Kaso ay mas nanaig sa akin ang pag-aalala na baka madismay ako na naman ng boyfriend ko. Saka pinanghawakan ko rin ang pangako niya sa akin na gagabayan niya ako habang ginagawa naming apat ang bagay na yon, katulad ng pag-alalay niya sa akin ng unang beses na may mangyari sa amin. Hindi ko na ilalarawan kung anong klaseng kababuyan ang ginawa sa akin ng mga tropa ni Justin, Papa Dudut. Pero kitang-kita ko naman sa mukha niya na nasisiyahan siya kaya kahit na hindi ko na kaya ay pinilit ko pa rin ang sarili ko na sundin anuman ang inuutos nilang gawin. Pagkatapos nga noon ay naging sweet muli sa akin ang boyfriend ko. Kaya lang ay hindi ko naman akalain na ang pangako niyang isang beses na may mangyayari sa aming apat na mga tropa niya ay nasundan pa ng nasundan. Hanggang sa tuluyan ko na ngang hindi makilala ang sarili ko at kulang na lang ay mawala ako sa katinoan. Mabilis na nagdaan ang ilang araw at hindi ko na rin po makuhang makipagkita noon kay Justin dahil sa labis na pandidiri sa aking sarili. Ni hindi ko na rin sinasagot ang mga tawag at text niya. Nagdaan ng isang linggo, napansin na rin ni Althea ang pagiging matamlay ko at walang kagana-gana sa buhay. Kaya naman naglakas loob na nga siyang kausapin ako. At doon ko na nga inamin na sa pinsan at best friend ko, ang lahat Papa Dudut. Anong sinabi mo? Vina, anong kagaguhan ba yung pinasok mo? Mas masahol pa talaga yung Justin na yun kaysa Tanas eh! Napakawalang hiya niya! Alam ko namang katangahan talaga yung ginawa ko, Althea. Mahal na mahal ko si Justin kaya hindi ako nakatanggi sa mga gusto niya mangyari. Buisit na pagmamahal yan! Nang dahil dyan, pumayag kang babuyin ng hindi lang ng Satanas na yon, kundi pati ng mga kampon niyang demonyo! Masunog sana silang tatlo sa impyerno, mga hayop sila! Halika nga rito. Sige lang. Yakapin mo lang ako ng mahigpit. Akala ko kasi isang beses lang kaya pumayag ako. Nagtiwala ako kay Justin at kitang-kita ko naman yung sinseridad sa mga mata niya. Sa katunayan, naging maayos na nga ulit kami pagkatapos nun. Kaso hindi pa rin siya nakontento. Nasundan pa ng nasundan ng mga hirit niya. At kahit ayaw ko, pinipilit pa rin niya ako. Pinagbantaan pa nga niya ako na masasaktan daw ako kapag hindi ko siya pinagbigyan ulit. Insan, pakiramdam ko ang dumi
kong babae. Lalo na nung kinukunan ni Justin ng video habang pinababoy ako ng mga tropa niya. Ginawa rin niyang panakot sa akin yung mga video na ikakalat raw niya pag hindi ako sumunod sa mga gusto nilang kababuyan. Kaya halos umiwalay ng kaluluwa ko sa katawan ko sa takot. Walang hiya talaga. Oo, basta pag tarantadong yun, akala mo walang atraso sa'yo. Tama nga talaga ang hinala ko at ang mga chismis na kumakalat sa paligid tungkol sa Justin na yun. Ilang babae na kaya ang nauto niya ng dahil sa pagiging manyak niya. Naku, nakakagigil talaga, insan. Alam ko naman kung gaano ko katanga dahil hindi ako naniwala at nakinig sa'yo, insan. Kung tutuusin, kasalanan ko rin naman to eh. Kaya siguro ito na rin ang parusa ko. Hoy, baliw! Ano bang parusang pinagsasabi mo? Wala kang kasalanan dito. Ang satanas na si Justin at ang mga tropa niyang demonyo ang dapat sisihin dito. Naiintindihan ko naman na nagmahal ka lang. Alam mo, noong nagkatampuhan tayo, na-realize ko na may kasalanan din ako kasi naging mapanghusga ako masyado. Hindi rin maganda ang dating ng pakikipag-usap ko sa iyo noon. Kaya may dahilan ka naman para magalit talaga sa akin. Napagsabihan na rin naman ako ni Larry na sana mas inunawa kita at mas pumili ako ng magagandang salita dahil nga matatanda na tayo. Kaya nga pasensya ka na sa lahat ng mga masasakit na bagay na sinabi ko sa iyo noon ha. Wala na yon, insan. Kahit na hindi kita kinakausap ng mga panahong yon, kinalimutan ko na ang naging alitan natin. Kasi matapos nga ang lahat ng nangyari sa amin ni Justin, naisip ko na tama ka naman pala. Na-concerned ka lang sa akin noon kaya mo nasabi mga bagay na yun. Na may nasama akong lahat yun dahil nagpabulag ako sa nararamdaman kong pagmamahal sa maling tao. Naging mapusok ako. Naging makitid ang pag-intindi at pagtimbang ko sa mga bagay-bagay dahil nadaig ako ng pesting pagmamahal ko kay Justin. Kaya nga ngayon nagsisisi na ako dahil sa mga nangyayari sa akin. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa naman nating kasuhan ng mga gagong yun. Kailangan nilang makulong sa bilangguan dahil sa mga kademonyohan nila. Pero paano? Sabi mo binabantaan ka ni Justin na ikakalat ang mga video niya kapag hindi ka pumayag sa gusto niya, di ba? Paano niya sinabi sa'yo yun? Verbal ba o sa text? Pareho. Mabuti na lang naisipan kong i-screenshot at isend sa isang FB account ko lahat ng mga yon para lang sana may kopya ako. Kasi pag nakikita kami, chine-check ni Justin ang phone ko. Kaya binubura ko lahat. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung anong pumasok sa akin at sinave ko pa mga yun eh. Parang may nag-udyok sa akin na gawin yun para kung sakali. Tama yung ginawa mo. Magagamit natin ang mga ebidensyang yan para magsampa ng reklamo laban sa lalaking yon. Alam ko natatakot ka, insan. Pero sa inyong dalawa ni Justin, aba, siya dapat ang manginig ng husto dahil kung magkataon, sa kulungan ng bagsak niya. Isama na rin natin ang mga kaibigan niya. Magsama-sama silang mabulok sa kulungan. Papadudot masakit sa akin na makita ang galit na ekspresyon sa mukha ni Justin matapos nga siya noong arestuhin ng mga pulis nang magsampa kami ng reklamo laban sa kanya at sa mga kaibigan niya. Hindi ko na po i-detalye pa ang mga proseso na pinagdaanan namin pero sa huli ay naipakulong ko din sila at lalo pang ang bumigat ng kasong kinakaharap nila nang isa-isa na rin lumabas ang ibang mga babae na nabiktima nilang tatlo. At dahil nga po sa pangyayaring yon, pinag-usapan sa buong barangay namin ang tungkol sa amin ni Justin. May ilang araw din po akong hindi lumabas sa pamamahay namin dahil sa trauma at labis ng kahihiyan.
Mabuti na lang dahil todo suporta at alalay sa akin ang aking mga magulang, pamilya at mga kamag-anak. Malalapit na kaibigan at maging si Althea. Nagdaan pa nga ang ilang buwan at unti-unti na ring namatay ang isyu na yon sa aming lugar at ako naman ay nagsimula na ring magpatuloy sa buhay. Masakit po para sa akin ang nangyari pero sa isip ko ay malaking aral yon na dadalhin ko hanggang sa pagtanda ko, Papa Dudut. Nakakalungkot lang isipin ang dahil sa pagiging mapuso ko noon ay napahamak ako. Sa kasalukuyan ay lumipat na kami ng tirahan ng pamilya ko. Bago mag-pandemic ay sinubukan ko ulit magtrabaho sa parlor pero dahil nga sa COVID-19 ay marami na sa ating mga kababayan ang huminto o nawalan po ng hanap buhay. At kabilang na ako roon. Pero hindi naman tumigil ako sa pagpupursige at pinipilit kong bumangon mula sa aking pagkakadapa. Maunawaan ko kung may mga kapuso tayo ang manghuhusga o maiinis sa akin. Pero sana kahit papaano ay meron pa rin kayong na-realize mula sa mga pinagdaanan ko. Wala akong ibang hangad kundi ang makapagbigay ng aral at inspirasyon sa ating mga tagapakinig. Kaya naglakas loob pa rin po ako na ibahagi sa Barangay Love Stories ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat in advance kung sakali man na palaran akong maitampok ninyo ang aking kwento sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso, Vina. Mga kabarangay, lahat tayo ay nagkakamali sa buhay natin dahil wala sa atin ang ipinanganak na perpekto. Lahat po tayo ay dumaan din sa pagiging mapusok o marupok nang minsan tayong umibig. Hindi rin naman tayo exempted na masaktan at magdusa sa kamay ng mga maling tao kahit na sabihin pa natin na mabuti naman tayo. Pero hindi ibig sabihin noon ay magiging miserable na tayo habang buhay dahil kahit kailan ay hindi tayo pwedeng husgahan ng ating mga nakaraan. Gaano man yon kasalimuot at nagdulot sa atin ng labis na kahihiyan. Tularan natin si Vina na bagaman nagkamali sa kanyang nakaraan ay pilit na nagsisikap na bumangon sa kasalukuyan. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.